Tama ka ng husto diyan, napakahalaga na panagutin ang tunay na may sala at huwag idamay ang mga walang kasalanan, lalo na ang mga driver na umaasa sa kanilang trabaho para sa pamilya nila. Ang pagkagambala sa kanilang hanapbuhay dahil sa mga paglabag ng may-ari o operator ay hindi patas at maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kanilang buhay. Makatwiran din ang iyong pag-asa na ang bagong chief ng LTO, ASEC Marcos Vidor Lacanilao, ay bibigyan ito ng pansin. Ang isang malinaw na memorandum ay makakatulong na linisin ang mga patakaran at tiyakin na ang pagpapatupad ay patas at wasto. Meron ka bang personal na karanasan o kilala kang sinasaktan ng ganitong sitwasyon dati? Ikaw, ano nga ang problema mo? Sa plaka din po. Yung sa plaka. Kailangan daw palitan. Anong Nasa pamisa yung... ikaw ang driver? Kanino ang sasakyan? Sa company po. Ali kayo, pag-usapan natin. Ang plaka ng Ano na po? 10-wheeler mo, Green plate pa po. green plate, Opo. Pero po naka-rehistro naman. nakariso. Opo. With respect sa iyo, pakicheck nga. Ang truck, hindi sa'yo. Hindi po. Driver ka. Opo. At ang sinasabi, dapat yung green plate na palitan na. Okay, sabi nung nanghuli po, ipa-replace daw po kasi hindi na daw po mabasa. Okay. Tapos may butas din. Nakita Okay, silang butas. naintindihan kita. Ang may problema, truck. Opo. Ang may-ari, boss niya. Ang hindi maganda na dapat itama, itong driver na kapareho niya, ang napipirwisyo. Opo. Na dapat, ang ginagawa ng LTO, titikitan siya, isusulat ang driver's license, yung detalye, permahan mo. Pero dapat hindi siya kumpiska ng lisensya. Anong purpose ng ticket? Nandun yung pangalan niya at detalye. Tapos pumirma siya. Siya ang lalabas na witness na yung pagkahuli sa truck, tama at totoo. Pero hindi siya dapat napeperwisyo, nakapareho nito. Di ba? Ay katulad niya, expired ngayon yung ticket niya. O di, hindi na siya pwedeng magmaneho. Eh, hanap buhay mo yon. Sabi ko, ma'am, nasa probinsya po yung truck. Paano po yun, ma'am, pag ilang linggo na Hindi niya kayang utusan yung management. May problema rin sa LTO, yung availability ng Plaka. plate. Ay kung 1 month, 2 months, 3 months, hindi masettle dyan, edi wala siyang hanap buhay. Hanap buhay. Nagdasal ka ba? Bago ka siguro pumunta, nagdasal ka, no? Naggaganan lang po. Oo, kita mo. Nagganon lang siya. Sabi ni Lord, pumunta ka sa LTO. Pupunta doon si Colonel Bosita. Totoo lang, sir, nakasakay na po ako sa motor eh. May nagsabing tao na sa akin na tawag mo kay Kong. Tapos sabi niya, hindi ka, balik ka dito, nandito sila eh. Tumakbo po ako. Palis na pala ito eh. Ano hepe ang nakalagay? Windshield, sir. Broken windshield. Sira bang windshield? Wala po, wala po. Hindi, sir. At ito eh, yung plaka yung ano niya. Ito. Chinek niya. Yun po sabi sa akin. Plaka ang nakacheck dyan ah. Kino-question yung green plate. Oo nga, plaka naka-check eh. Opo. Oh. Tapos hindi na naman tama sa... Ang date, sir, mali din. Ano ba naman hepe yan? Ano yung nasa remarks, sir? Broken na to, unreadable ano? MB plate, sir. Oh. Anong nakalagay? Issued plate. Green. Pakicheck ko sinong registered owner. Si... Company, sir. RB Senya Development. Company ano? Yes, sir. Siya, driver ng company. Yes, sir. Sa pagkakaalam mo, hepe, yung plaka, problema ng driver o problema ng company? Registered owner, sir. Company. Very clear. Yes, sir. Halimbawa at may problema nga sa plaka, hindi agad masettle yan. Yes, sir. Sa ngalan ng public service, anong magagawa natin para sa driver?
Ito kasi yung kanyang picture doon sa plaka. Unreadable na, no? Oh, sige. Okay. Tama naman. Unreadable plate. Dirty plate. Yes, sir. May violation talaga, di ba? Yes, sir. Ang tanong ko, ibabalik ko ulit yung tanong. Sa violation na to, sino ang responsible? Is it the driver or the owner? Actually, sir, first hand. Dahil ang ano talaga is driver kasi siya yung real time na na-apprehend. Nandun sa posisyon na yun. Ang ano lang dyan, sir, ay siyempre hindi naman niya pananagutan yun kasi dapat ini-apply na ni company, registered owner ng replacement ng plate. May tanong ako sa'yo. Unreadable, di ba? Yes, sir. Pwede natin sabing dilapidated. Kita Yes, sir. naman eh. Ang tanong ko nga, sinong may responsibility doon? Driver, may-ari? Actually, sir, dapat registered owner. Yes. Ito yung dapat ma-correct ng bagong LTO chief. Yes. Kung ikaw ang boss niya, do you think kaya kanyang utusan? Boss, paayos mo na muna itong plaka. Kaya niyang gawin, hindi? Hindi, sir. Okay. Number 2, nahuli ng LTO, dilapidated plate, unreadable plate, kinumpis ka ang lisensya niya. 3 days lang siya allowed magmaneho. Yes. Okay. Kung magsumbong siya sa boss niya, Boss, nakahold yung aking lisensya eh. Pakiayos nyo naman. Real talk. Do you think, Hepe, mariresolve yan ng madali lang sa parte ng may-ari at sa LTO? Hindi, di ba? Hindi rin, sir. Hindi rin. Oh. Okay, Ngayon, issue, sir, eh. malinaw na malinaw doon sa problemang yon, hindi problema ng driver. Kaya ang siguro mai-suggest natin sa LTO, sa kapareho niyan, okay lang mag-ticket, kopyahin ang detalye ng driver, papermahin ang driver, ibalik ang lisensya. Ano ang purpose? Para maging ebidensya yung ticket na yung truck na yon may violation sa plaka. Pero imumungkahin natin sa LTO chief sa ganitong kaso, huwag namang kumpiskahan ng lisensya ang driver. Kasi kung 1 week, 1 month, 2 months bago na ayos, di ilang months siyang walang hanap buhay. Ngayon, nandyan na yung problema. You as the chief, malinaw naman sa'yo ang violation sa parte ng may-ari ng truck, yung company. Yes, sir. Paano natin mariresolve na hindi naman masakripisyo yung katulad niya? Hindi naman natin kino-question yung Yes, sir. sa violation. Yes, Kasi totoo naman, Yes, sir. Totoo naman. ang ano lang doon, maklear itong driver at legally speaking, talaga Yes, sir. namang kahit saan makarating, walang magko-question sa iyo. Willing naman ang bayaran namin. babayaran namin. Babayaran natin. Padala ng pambayad yung may-ari. Ang issue lang daw po, hindi madala sa sasakyan. Di may multang 5,000 pesos. At totoo namang may violation, di ba? Yes, sir. So, outrightly, pwede ninyong ma-release yung lisensya ng driver. Ang naka-alarma lang, yung sasakyan. I-advise mo sa company mo, tanggalin yung plaka, pumunta sa LTO, dala ang ORCR. Sir, mag-a-apply ako ng replacement ng plate na to. May babayaran doon. Pero dahil hindi agad kayang gawin ang plaka, mag-i-issue yung LTO, tatanggalin yung plaka, dala yung ORCR, pupunta sa LTO, sir, mag-a-apply po kami ng replacement ng plaka. Di magbabayad. At hindi naman kayang gawin agad ang plaka, di ba? Yes, sir. Mag-i-issue ang LTO office ng authority to use improvised plate. Gagawa lang ng plate, temporary plate, ilalagay doon yung plaka. Dala-dala lagi yung... Authorization. So, babayaran na niya ngayon yung multa, marirelease yung lisensya. Yes, sir. Ang naka-alarma, yung Plate number, sir. plate number, yung company, yung sasakyan. So, okay na. O, iwanan na kita. Thank you po, sir. Chief, 2 hits. 2 weeks. Salamat. Ako, Jerry, mabila ko lang.